Hello, no, Bes. Ngayon naman, parang part 2 ito sa isang video ko na about sa diamond brilliance, no? Di ba sinabi ko doon, yung brilliant ng isang diamond ay isang factor kasi yung cut ng pavilion niya, no? Di ba mayroon tayong pavilion na shallow, tapos mayroong deep, tapos mayroon tayong ideal, ano, Bes? Ngayon, ito, gaya ni sinabi ko, yung pavilion ay isang ano lang yon, isang factor lang yon. Isang pwedeng dahilan lang yon sa hindi pagbigay ng magandang brilyo sa isang diamond. Pero ito po ang isang dahilan pa bukod dun sa pavilion ay ang clarity, best, no? Sa mga hindi masyadong familiar doon sa clarity, alam niyo po, yung diamond kasi, merong apat na siyon. Sinutukoy yung apat na siyon, yung cut, yung karat, yung color, at ang clarity ho. Ano yung clarity? No? Bago ako magpatuloy, ano yung clarity? Ang clarity ho kasi, yun yung mga, may nakikita ka yung kung gaano kalinaw ang isang bato. Yung quality niya, when it comes to inclusions and blemishes ho. Yung blemishes ho at inclusions, doon ang pinag-uusapan pagdating ho sa clarity. So yung quality po ng isang bato pagdating ho sa clarity, doon po ang pinag-uusapan. Ngayon, ang ba't ko nasabi ho na ang clarity ay isa yan din sa dahilan kung bakit hindi nagbigay ng magandang brilyo ang isang diamond. Ano, bes? Ang clarity ho kasi para sa mga kalaban, sa mga wala pong masyadong alam sa bato, no, sa mga diamonds, ang clarity ho kasi yung mga international name, ang termino sa international term niyan ay ang tinatawag na flawless, yung internally flawless, yung BBS1, BBS2, tapos may BS1, BS2 po, I1, I2 po, no? So, nakadepende yan sa kung anong inclusions meron ang isang diamond. Yun ang sinasabing or tinatawag na clarity ng isang diamond ho, no? Dito sa atin, sa Pilipinas, ang mga ginagamit sa mga pawn shop or sa mga yung nagbabayar sell ng diamonds, no? Ang ginagamit lang nilang salita, hindi na yung mga BBS1, BBS2, flawless, internally, hindi na po yun. Ang ginagamit ko dito sa atin, lalo na sa mga pawn shop, ay Class B at sa Class A lang at Class B. Ganun po. So, below sa Class B, hindi na kinukuha ng mga pawn shop. Kaya pag sinabi, magsasanla ka, pag sinabing, ay, hindi na pasok sa aming standard na yung mga tinatanggap nila, no? So, below na siya sa Class B, ano po. Yung mga katulad ng yung Class A, yun yung mga flawless, ganun po, yung mga BBS, ganun po. Ngayon, dito sa atin, may tinatawag dito na burgoy. Yung yung isang diamonds na below pa nga actually sa C, no? Masyado na siyang maraming inclusions. So, pakita ko sa inyo, maraming inclusions yan. Dito nakakita mo. Kahit 1 carat yan, ang mga pawn shop, hindi na kumukuha. Pero ako, nung panahon ko, nung ako nasa pawn shop pa, kinukuha ko yan. Basta 1 carat, kinukuha ko yan. Pero, mababa yung rate ko. Basta, burugoy po. Burugoy kasi ang tawag kapag tadkad na siya ng mga inclusions. Nung hindi mo na ginagamitan ng loop lens, yung mga magnifying glass po, hindi mo na siya ginagamitan ganun. Sa isang tingin mo lang, in your naked eye, nakikita mo na agad yung mga inclusions, no? So, marami yun, marami. Burugoy ang tawag doon, best, no? Burugoy ang tawag. Ngayon, pag burugoy na, hindi na namin, hindi na kinukuha ng mga pawn shop no? Lalong higit pagka mababa sa 1 carat, ano? Ngayon, bakit ko nasabi na ang clarity pwedeng isa sa mga dahilan na hindi
nagbibigay ng magandang brilyo. Ang explanation dyan, best, ganito. Kapag yung clarity ng inyong diamonds ay bagsak, tulad ng binanggit ko na burugoy, no? Natadtad ng dami na inclusion sa blemishes po dito, no? Isa kasi yan sa dahilan na haharang siya. Humaharang yan sa brilyo ng isang diamond. So kahit ang isang diamond, meron siyang ideal cut po na nagbibigay ng magandang brilyo sa isang diamond, pero marami naman siyang inclusions. Bagsak naman ang kanyang clarity. No? Pagdating sa quality ng kanyang clarity ng isang diamond ay bagsak naman dahil sa dami ng inclusions. Yun ang nagiging dahilan na hindi nakagagalaw o humaharang sa brilliance ng isang diamond po, best. No? Kaya sabi ko na ang clarity, isa din yun sa dahilan ng hindi pagbigay ng magandang brilyo sa diamond ho. Pero depende po yan kung anong clarity, kung ano yung mga inclusions ho na mayroon dyan. Kasi kung halimbawa yung mga class A at saka bilang naman, o class C naman, hindi naman masyadong marami yun. No? Pero pagdating sa burugoy ho, natagtad na talaga ng dami ng inclusions na nakikita mo, yun ang nakaka-apekto sa brilliance ng diamond, best. Kaya ayun po, no? Yung sinishare ko sa inyo ngayon, base lang po sa aking kaalaman at sa aking mga experience sa diamonds ho. Noong ako'y nasa pawn shop pa, nagtatrabaho, best, no? Kaya ayun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe and like and share na rin po sa video ito. Kung may mga katanungan ho kayo, pwede ho kayo mag-comment para mapag-usapan natin, makagawa tayo ng videos sa kung anumang tanong meron kayo. Ano? Meron nga pala akong FB page. I-follow niyo rin po sana ako doon, best. For more tips and guide, maraming po salamat. Bye-bye, best.